Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabila-kabila. Wawasaking kanila at dilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang luha ay simbolo ng sukdulang emosyon ng isang tao. Kapag sukdulang kalungkutan, napapaluha ang tao. Kapag sukdulan ang sakit o kirot, napapaluha ang tao. Kapag sukdulan ang takot, napapaluha ang tao. At ganun din, kapag sukdulan ang saya, napapaluha ang tao. Yan ang simbolo ng luha, isang sukdulang emosyon. Kailan kayo na huling naluha? Hello? Wala, hindi na alam. Hindi na alam. Di ba? Lagi. Naku. Ngunit kakaiba ang pagluha ni Jesus. Kakaiba sapagkat pinagsama-sama itong kalungkutan. Narinig natin sa Ebanghelyo, tumangis ang ating Panginoong Jesus. At yung kanyang pagluha ay pinagsama-samang matindi o sukdulang emosyon. Pinagsama-samang kalungkutan, pinagsama-samang sakit, at pinagsama-samang takot. Yun ang naramdaman ni Jesus nang makita niya ang Jerusalem. Kalungkutan dahil sa panghihinayang sa mga tao na walang pananampalataya. Sakit dahil sa pagtatwa sa kanya o sa mga mangyayari sa kanya sa lungsod ng Jerusalem. At takot dahil sa mangyayaring kamatayan. Lahat ito sabay-sabay na nangyari at nararamdaman ni Jesus sa kanyang puso. Imagine mo yun, no? Hindi pa dumarating yung araw ng sakit, hindi pa dumarating yung araw na nakakatakot, hindi pa dumarating yung araw na malungkot, pero nakita na ni Jesus. Nakita na ni Jesus. Di ba ganon? Yung kapag minsan, no, yung ini-imagine mo pa lang na mawawala yung mahal mo sa buhay, naiiyak ka na, naluluha ka na. Di ba? O yung ma-imagine mo pa lang na isang araw, baka mawala ang lahat ng meron ka, di ba? Parang nakakaiyak.
o kaya yung i-imagine mo yung bayarin mo sa katapusan, hindi ba nakakaiyak yon? No? Hindi pa dumarating pero naiiyak ka na, no? Nauunahan yung iyong emosyon. Si Jesus, nang makita ang Jerusalem, tumangis. Kasi sa Jerusalem, mararamdaman niya yung sukdulang emosyon. Hindi ba ganito rin sa buhay? Yung kahit sobrang lungkot, kapag alam mong meron kang pamilya at kaibigan na makakaramay, napapawi yung lungkot. Ganon din kapag sobrang hapdi, yung kapag nadapa ka, anong gagawin? Hihipan mo, di ba? Pero kapag merong umiihip ng sugat mo, napapawi yung sakit. Hindi man nawawala, pero napapawi. At kapag ang tao ay natatakot, kapag merong humawak ng kamay mo, kapag merong umakbay sa iyo, hindi ba nawawala ang iyong takot? Ito yung hatid na mensahe ng pag-asa para sa atin ni Jesus, na sa mga panahong tayo'y sukdulang nalulungkot, sukdulang nasasaktan, at sukdulang natatakot, merong Jesus na makakaunawa sa atin. Merong Diyos na makikiramay at papawi ng ating sukdulang emosyon. Hindi tayo nag-iisa sa pagluha dahil may Jesus. May Jesus na nakaranas ng luha. Diba ganon? Ganon din, diba? Nilalapitan mo ang isang tao na nakaranas ng pinagdadaanan mo. Kanino ka magtatanong tungkol sa problema sa pamilya? Hindi ba yung meron ding dinanas na ganong problema? Kanino ka magtatanong kapag ikaw ay nagkasakit? Kapag ikaw ay may cancer, di ba nagtatanong ka doon din sa nagkaroon ng cancer para matulungan ka. At iyan ang nagagawa ni Jesus sa ating mga emosyong nakakaluha, nakakaiyak. Merong Jesus na makakaunawa sa atin. Merong Diyos na hindi tayo kalilimutan, kaya dapat nating lapitan. Mga kapatid, hindi tayo makakaiwas sa mga luha ng buhay. Pero kapag ang Diyos ang nilapitan sa darating na araw na tayo'y luluha at iiyak, meron ding Diyos na papawi ng ating pagluha. Merong Diyos na makakaramay sa atin hanggang sa isang araw ang dahilan ng ating pagluha ay hindi na sakit, hindi na takot, at hindi na lungkot, kundi isang kasiyahan. Amen? Amen.